Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, ilang mga nakumpiskang iligal na paputok sa Bulacan sinira ng pulisya. ₱60,000 ang halaga ng iligal na paputok na sabat ng mga otoridad sa San Fernando, Pampanga. Mga pampublikong ospital naka-code white alert bilang paghahanda sa mga posibleng aksidente kaalinsabay ng pagpapalit ng taon. Ilang first aid tips para sa mga mabibiktima ng paputok. Alamin. Mga pasaherong bibiyahe pa uwing probinsya para sa pagpapalit ng taon, dagsana sa mga bus terminal at pantalan. At rollback sa presyo ng langis, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 27, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali, halos na doble agad ang bilang ng mga biktima ng paputok matapos ang selebrasyon noong December 25, batay sa datos ng Department of Health kahapon. Paalala ng ahensya sa publiko na huwag nang gumamit ng mga paputok upang maiwasan ang pagkaputol ng mga daliri. Narito ang report ni JP Nunez. 26 na mga bagong kaso ng mga nabiktima ng iba't ibang klase ng mga paputok ang nadagdag sa talaan ng Department of Health o DOH. Naitala ito matapos ang selebrasyon noong December 25. Dahil dito meron ng 69 na biktima ng mga paputok mula sa 62 na mga sentinel sites na minomonitor ng ahensya mula December 22 hanggang kahapon December 26. Mayorya sa mga kaso ay 19 years old pababa, 58 mula sa 69 cases, habang ang 11 naman ay 20 years old pataas. Samantala, 4 na individual na biktima ng mga paputok ang dinala sa East Avenue Medical Center. Lahat ng kaso ay pawang nangyari din noong December 25. Ang unang pasyente ay isang 23 years old na babae mula sa Quezon City. Ang pangalawa naman ay ang pinakabata na 9 years old na lalaki mula rin sa Quezon City. Doon sa 9-year-old, namumulot siya ng mga paputok yung hindi nasindihan. Unfortunately, sumabog yung isang paputok doon kaya nagtamo siya ng injury sa kanyang kamay. Pero hindi naman ito yung malalang injury na kailangan putulin, nagkasugat siya, so ginamot yung sugat, nilinis, tapos napauwi naman yung pasyente. Ang pangatlong pasyente naman ay isang 13 anyos na lalaki mula sa Quezon City na nagkaroon ng flash burn. Habang ang ika-4 na pasyente naman ay isa ring 13 anyos na lalaki mula sa Caloocan City na nasunog ang kaliwang mata dahil sa boga. Doon sa 4 na kaso na yon, nag-sustain sila ng mga minor injuries. Wala naman sa kanila ang kailangan ma-admit. So mga napauwi naman silang lahat. Paalala ng Department of Health sa publiko, huwag nang gumamit ng paputok upang maiwasan ang pagkaputol ng daliri at pagtatamo ng mga sugat o sunog sa katawan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumalaganap na rin ang bentahan ng paputok maging sa online platform. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Officer in Charge, Police Brigadier General Bernard Yang, mahigpit na ipinagbabawal ng ahensya ang pagbebenta ng paputok online, subalit marami pa rin ang lumalabag. Narito ang report ni Mia Alonzo. Bawal ang pagbebenta ng paputok online, illegal man o legal. Ito ang binigyang diin ni Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Officer in Charge, Police Brigadier General Bernard Yang, kaugnay ng dumadaming bentahan ng mga paputok online. Ayon kay Yang, bagamat wala pa silang eksaktong datos, hindi sila titigil hanggat hindi nauubos ang mga ito. Yung mga nahuli naman natin ay nagbebenta sila
ng mga firecrackers na pinagbabawal, no? Through the different social media platforms. Wala ako ngayong numbers ng mga nahuli natin, but based on the reports na nakita ko, I just assume only last Monday, no? Dito sa Anti-Cybercrime Group. So marami-rami na rin yung mga nahuli. Binanggit din sa naging panayam ang mga nauuso ngayon na do-it-yourself o tutorial sa paggawa ng iligal na paputok, lalo na ang boga. Well, titingnan po natin kung merong violation, no? Itong mga papakita dito ng mga tutorials, no? Online. Pagka mayroon tayo nakitang violation, we will request for the takedown. Medyo nga lang ay konting katagalan pero na-action na naman nila. Ayon sa tala ng PNP Anti-Cybercrime Group, mula November 20 hanggang December 25, umabot na sa 76,400 ang nakumpiskang iligal na paputok online. Ilan sa mga nakumpiska ay 300 pirasong 5-star, 1,734 piraso ng plapla at 2,500 na pop-up at marami pang iba. Tinatayang aabot sa 76,400 ang halaga ng nakumpiskang mga iligal na binibenta online. Pagdating naman sa mga nagbebenta nito sa online platform gaya ng Facebook, X, websites maging sa Spotify, 208 sa mga ito ang na-monitor na, 115 ang kasalukuyang burado na at nasa 93 pa ang nananatiling aktibo at patuloy na iniimbestigahan ng ahensya. Kaugnay nito, nagbigay ng paalala si Police Brigadier General Yang sa publiko na maging matalino sa mga isinasagawang transaction online, lalo na sa pagbili ng mga kagamitan. Well, siguro maging mapanuri tayo, no? Kung sa ating mga kababayan, yung mga bibili, unang-una, tingnan natin, legit ba yung ating bibilhan? Nakakasiguro ba tayo na yung ating bibili ay makakarating sa atin? Yung transaction ba natin, baka maloko tayo baka nagbayad lang tayo, hindi naman makarating sa atin. Kami ay patuloy na magtatrabaho para maramdaman at makita ng aming mga kababayan na talagang nandito ang Anti-Cybercrime Group para tumulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nabiktima through online, different online transactions. Nia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasabat ng mga operatiba ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 o RACU 3 ang 4 na klase ng iligal na paputok sa isang online paputok store sa Barangay Rosario sa San Fernando, Pampanga. Sa isinagawang cyber patrolling ng mga cyber police, ang online paputok and pailaw Facebook page noong December 23, natukoy at naaresto ang 2 suspect na nangangalang Rico at Chris na nagbebenta ng mga iligal na paputok. Nakumpiska sa kanilang pag-iingat, possession at control ang 15 rim ng plapla, 10 bundle ng kabase, 27 piraso ng giant atomic bomb at 174 na piraso ng small atomic bomb. Ang mga iligal na paputok ay naibenta sa undercover cybercrime officer sa kabuang halaga ng 60,000 pesos. Sinira ngayon ng Bulacan Police ang iba't ibang uri ng mga nakumpiskang mga iligal na paputok sa mga bayan at syudad sa Bulacan, kabilang dito ang Giant Bawang at Goodbye Philippines. Patuloy pa rin ang ginagawang pagbabantay ng Bulacan PNP sa mga pagawaan at mga tindahan ng mga paputok na mahuhuling nagbebenta ng patago bago magpalit ang taon. Mula sa Bukawe, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, may nahuli na ba ngayon dyan sa Bukawe na nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok? Sa ngayong araw dito ay wala pa, pero ayon sa Bulacan PNP ay doble na ang kanilang ginagawang pagbabantay sa mahigit 20 mga tindahan ng paputok dito sa Bukawe, Bulacan, kung saan nga ay patuloy silang nag-iikot ang PNP para mahuli yung mga nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Alas 10 pasado kanina umaga nang pagsamasamahin ang mga nakumpiskang mga iligal na paputok sa Camp Aleo Santos
sa Malolos, Bulacan. Sa isang bakanting lugar sa compound ng Kapaleho, isinagawa ng PNP ang disposal ng mga nakumpiskang illegal firecrackers at pyrotechnic devices. Kabilang sa mga sinira at tinulog sa 6 feet na hukay ay ang mga matataas na uri ng mga paputok gaya ng Giant Bawang, Goodbye Philippines, Whistle Bomb, Lapla, Quitis at Luces na mga ibinebenta ng mga illegal na mga tindera ng mga paputok. Sa tala ng Bulacan PNP, mayroon ng 10 bayan na kung saan ay may nakumpiskang silang mga illegal na paputok at mga walang permit sa PNP. Nakumpiska ng mga ating kapulisan sa 10 bayan at yun nga po ay nagkakalaga ito ng almost 150,000, halos umabot ng 6 feet, no? At doon natin ibabaon para siguradong talagang safe yung mga illegal na puputok na masisira. Ako, itong Goodbye Philippines, pagka sumabog po ay pwedeng nakakamatay kasi malalakas po talaga ito. Kung kaya't itong mga plapla, mga bawang na malalaki, 5-star na malalaki, ay talagang pinagbabawal yan. Kasi aside from yung magkakaroon ka ng serious injury, ay pwede pong ikamatay. Samantala, pinangunahan naman ng Bulacan Provincial Explosives Ordinance Disposal and K9 Unit ang disposal sa mga illegal na paputok. Kanina nga ay hindi naman lahat ay na-disposal o nabaon sa lupa at nasira dahil marami pa na mga paputok ang naka-stack pa na kailangan pa rin i-dispose ng PNP. Pero yung iba naman doon ay gagamitin na evidence sa korte sakaling iharap nga yung mga may-ari ng mga nahuling illegal na paputok dito sa Bulacan. At sa sitwasyon naman dito sa mga tindahan ng paputok, makikita natin na marami na rin nga dito ang mga nagtutungo para bumili ng mga paputok. Pero isa sa dapat nilang maintindihan, ang problema dito ay nagkakaroon na dito ng mabigat na trapiko ngayon dito sa lugar ng Bukawi. At marami na rin kasi mga naghahabol para magtungo dito. Pero ang problema ay sabi ng presidente ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association na nagtataas pa ang paputok sa ngayon dahil sa nakakaubusan na nga dito ng mga paninda. At paalala pa rin na bawal ng manigarilyo dito malapit sa mga tindahan, lalo na kung sinong makakitughuli ay maaari silang makulong at paglinisin sa lugar ng Bukawi, Bulacan. At yan mo latest live, balik sa'yo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng mga otoridad patungkol sa paggamit ng paputok tuwing may selebrasyon, marami pa rin ang gumagamit ng firecrackers para magdiwang lalo na sa nalalapit na pagpapalit ng taon. Ano nga ba ang mga dapat gawin kung aksidente na maputukan ng firecracker? Alamin ang detalye sa ulat ni Lizelle Nael. Tuwing may malaking okasyon lalo na kapag holiday season, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagpapaputok o gumagamit ng iba't ibang uri ng firecracker. Pero kasama ng pagpapaputok ay ang mga aksidente gaya ng pagkasunog ng balat. Sa datos ng Department of Health, mas dumoble ang dami ng firecracker-related injuries ngayong Disyembre kaysa noong nakaraang taon. 43 kaso na ng mga firecracker-related injuries ang naitala ng DOH mula December 22 hanggang December 25. Ilan sa makikitang palatandaan sa nagtamo ng first at second degree burn ay namumula ang balat, nakakaramdam ng hapdi sa bahagi ng nasunog at mayroong pagkakataong ito ay nagpapaltos. Kung kayo ay nakasaksi ng biktima ng firecracker burn, narito ang mga dapat ninyong gawin upang makatulong at makapaglapat ng pangunang lunas. Alamin kung ligtas ang lugar para makapagsagawa ng first aid. I-check ang level of consciousness ng pasyente. Tulungan ang biktima na itapat sa running water ang bahaging apektado. Gawin ito sa loob ng 15 minuto. Tanggalin ang relo, singsing at anumang alahas dahil ito ay maaaring mamaga. Sakaling magpaltos ay huwag itong puputukin. Huwag pahiran ng anumang oil-based na pamahid. Kung ang napaso ay sa ibang bahagi ng katawan, expose muna ito bago itapat sa running water. Tandaan na kung mas malaki sa palad o malubha ang paso, ay dalhin agad sa ospital o tumawag sa emergency medical services. At para sa iba pang first aid tips, laging manood sa UNTV News and Rescue at Life Saver.
Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumalo na sa 284 ang kaso ng aksidente sa kalsada ang naitala ng Department of Health mula December 22 hanggang December 27 ngayong taon. Ayon sa DOH, mas tumaas ito ng 9% kumpara sa naitalang datos noong nakaraang taon. Mula sa Caloocan City, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, ano ang dahilan bakit tumaas ang bilang ng mga aksidenteng naitala sa mga nakalipas na araw? Yes, magandang tanghali sa iyo, Ella. Karamihan nga ng mga naaaksidente ayon sa Department of Health ay yung mga hindi gumagamit ng safety accessories gaya ng seatbelt at ng helmet. Kaya ayon sa DOH, tala nila, mas tumaas ito kumpara noong nakaraang taon. Mula sa 8 pilot sites ang na-monitor ng Department of Health na insidente ng aksidente sa kalsada. Mula December 22 hanggang December 27, 284 ang naging kabuuang bilang ng mga naaaksidente. 53 sa mga ito ay nakainom ng alak. 176 naman ng naaaksidente ay mula sa motorsiklo. At ang may pinakamalaking bilang na 249 ay ang aksidente mula naman sa hindi paggamit ng safety accessories. Paalala ng DOH na ugaliin ang pagsusuot ng helmet para sa mga nagmomotorsiklo at seatbelt naman para sa mga nagmamaneho at pasahero ng mga sasakyan. Iwasan din ang pagmamaneho kung ikaw ay pagod o nakainom ng alak dahil ayon sa DOH, may malaking kinalaman ito sa koordinasyon at konsentrasyon sa pagresponde ng isang individual sa kalsada. Dagdag pa ng DOH na sundin ang tama at tinatandang speed limit at mga road sign upang makaiwas sa aksidente. Ella, dagdag din ng Department of Health na umiwas din sa mga distraction gaya ng paggamit ng telepono habang nagmamaneho. At yan muna ang update mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, El. Maraming salamat, Mia Alonzo. Itinaas na ang Code White Alert sa mga ospital mula December 21 hanggang January 6 bilang paghahanda sa posibleng emergency ngayong holiday season. Nakaantabay ang mga doktor, nurse at iba pang health workers at tinitiyak ang sapat na medical supplies. Muli namang nanawagan ang Department of Health na iwasan ang paggamit ng paputok at magdiwang sa mas ligtas na paraan. Ngayong holiday season, bukod sa karne, ay bida rin ang iba't ibang prutas na babalanse sa pagkain ng mga Pinoy. Kaya naman unti-unti nang nagpupuntahan ang mga mamimili sa Divisoria para magtingin-tingin at bumili ng mga prutas. Mula sa Divisoria sa Maynila, alamin natin ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, marami na bang namimili ng mga prutas dyan sa Divisoria at kumusta ang presyo niyan? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sa ngayon, dito sa may kahabaan ng Carmen Plana sa Divisoria ay mayroon ng maagang namimili ng mga prutas para idagdag sa kanilang mga ihanda sa mga susunod na kainan. Iba't ibang klase ng mga prutas ang maaaring bilhin dito sa Divisoria, katulad na lamang ng red at green apple na mabibili ng 40 pesos kada piraso. 50 pesos naman kada isang malaking orange, habang 60 pesos ang pinya. Imported na Korean pear, 80 kada piraso, habang mabibili naman sa halagang 100 piso ang kiwi at persimmon. Ang kada 4 na piraso naman ng orange ay mabibili ng 100 pesos. Tigsi 50 pesos naman kada 4 na piraso ng apple at lemon. 50 pesos din ang ponkan pero 6 na piraso na ang mabibili mo dito. Ayon sa magtitindang si Aling Rosel, nagmahal ang ilan sa mga prutas lalo na at season ngayon kung saan mataas ang demand ng mga ito. Sa kabila ng mahal na presyo, kumpiyansa naman siya na marami pa rin ang bibili ng kanya mga panindang prutas. Kahit mahal, may bumibili pa talaga. Kahit mahal siya. Umaga-umaga, dami kayo na namimili kayo niya. Tapos kahapon, medyo naman, may naman, bumibili kahit papaano, may binibili kahit mahal yung prutas.
Samantala, patok din sa mga mamimili ang mga prutas na mabibili per kilo gaya ng suha, dalanghita, chiko na nagkakahalaga ng 80 pesos. 150 pesos per kilo naman ang grapes, habang 180 pesos naman pagdating sa longgan. Pumalo naman sa 200 pesos per kilo ang halaga ng mangga, cherry apple at green grapes. Samantala, ang mamimili na si Aling Imelda maaga pa nang galing mula Quezon City para pumunta sa Divisoria sa Maynila para mamili. Para hindi kami makipagsabayan sa madaming tao, makipagsiksikan ba? Kaya hanggat maaari, maaga kami pumunta. Ayon sa mga fruit vendor dito, mula ngayong araw hanggang December 31 ay inaasahan nila na dadagsa ang mga mamimili ng prutas dito sa Divisoria. Ela, sa ngayon ay mabagal ang usad ng mga sasakyan dito sa may kahabaan ng Recto Divisoria area. Samantala dito naman sa Carmen Planas ay bahagya na ang dami ng mga namimili ng prutas. Yan muna ang update mula dito sa Divisoria Market. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Unti-unti nang nararamdaman ang dagsa ng mga pasahero sa Batangas Port ngayong araw. Ilan sa mga ito ay hahabol na makauwi sa kanilang mga probinsya kalinsabay ng pagpapalit ng taon. Mula sa Batangas Port, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, gaano na karaming pasahero ang dumating ngayon dyan sa Batangas Port at wala naman bang nagiging aberya sa mga biyahe ng barko dyan? Sa ngayon ay patuloy yung pagdating ng ating mga kababayan na nais nga samantalahin ang pag-uwi sa kanilang probinsya ngayong long holiday. Sa tala ng Coast Guard District Southern Tagalog, simula kaninang alas 12 ng hating gabi hanggang kaninang alas 6 ng umaga, ay umabot na sa 6,892 ang outbound passengers at 7,418 naman ang inbound passengers. Nakapag-inspeksyon na rin ang PCG ng nasa 23 roll-on roll-off o RoRo vessels at 24 na vessels upang matiyak na nasa maayos na lagay ang isang barko bago ito umalis sa Batangas Port. Ayon sa PCG, mananatili ang kanilang heightened alert status hanggang sa January 3, 2025. Mamayang hapon ay mas inaasahan pa ang pagdating ng ating mga kababayan dahil nga may pasok pa rin ang opisina. Ang ilang opisina ngayong araw. At yan muna ang ating update mula rito sa Batangas Port. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Maayos ang biyahe ng mga pasahero sa Manila North Port Passenger Terminal nitong holiday season. Sa ngayon ay hindi pa naman nakaranas ng delay sa biyahe ng mga barko. Mula naman sa Manila North Port Terminal, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, marami na ba ang mga pasahero dyan sa Manila North Port Terminal? Good morning, Ella. Alam mo sa ngayon ay iilang mga pasahero na lamang, Ella, ang dumarating dito sa Manila North Port Passenger Terminal kumpara nitong mga nakaraang araw. At yung araw din, Ella, ay 3 mga barko lamang ang aalis mula rito sa Maynila. Papunta yan dyan sa Visayas at mayroon din sa Mindanao. Ella, mayroong biyahe na papuntang Batangas, Cagayan de Oro at Butuan sa Mindanao. Mayroon din sa Coron, Puerto Princesa, sa Palawan, Iloilo at Zamboanga. Nasa mahigit 2,000 lamang, Ella, ang mga pasahero ngayong araw na inaasahang aalis dito sa terminal. Ang unang barko ay aalis mamayang alas 3 ng hapon at alas 5 naman yung pangalawa. Samantala, ang huling barko ay aalis mamayang alas 7 ng gabi. Ayon sa mga nakausap nating mga tauhan ng terminal, wala namang naitalang delay, no, Ella, sa mga o kaya kansiladong mga biyahe kahit nitong mga nakaraang araw. Kaya inaasahan natin yung lahat ng mga nandirito ngayon sa terminal ay makakaalis sila mamaya on time. Itong mga nakaraang araw ay mas maraming mga pasahero ang naitala dito sa terminal. At paalala lang din, Ella, sa ating mga kasangbahay na pupunta pa lamang dito at mayroon ng biyahe mamaya. Iwasan nyo na pong magdala ng mga pinagbabawal tulad ng lighter, mga matatalim na bagay para iwas aberya doon sa inyong mga pagbiyahe. Baka yung mga bagahe ninyo sa bubuksan pa yan, mas lalo pa kayong
magkaroon ng pagkaantala sa pagpasok ninyo doon sa lugar kung saan supposed to be. Pagdating dito kasi sa terminal, ito yung lugar, yung concourse area ito. Pansamantala sila dito mga 30 minutes o mga 1 oras. Pero mayroon pang isang lugar kung saan sila magstay na maayos yung lugar na yon. Pero yun nga lang kapag pagpasok doon may mga bagahe kayong pinagbabawal, maaaring doon sa scanner matatagalan po kayo. Ang ating update mula dito sa Manila Northport Passenger Terminal. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Ipatutupad ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang night-rated landing sa mga paliparan sa bansa upang maiwasan ang bulto ng mga biyahero. Sa panayam kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, nakahanay na ang sistemang ito sa mga improvement na gagawin ng ahensya sa pagpasok ng taong 2025. Sa kasalukuyan, ang ilang paliparan ay nag-ooperate lamang mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dahilan kaya naiipon ang mga pasaherong naghihintay ng kanilang flight at nagpapalipas ng gabi sa airport. Kung night-rated airports na po, anytime po pwedeng lumipad kahit after 5 o 6 o'clock pwedeng dumating doon sa airport destination at makaalis patungong NAIA na mawawala yung congestions dahil sa unang-una, yung hindi peak hours yung kanilang pagbalik. Tinatayang sasampa sa pagitan ng 2.3 to 3.1% ang December 2024 inflation ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tumutukoy ang inflation sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang detalye alamin natin kay Rosalie Coz, live. Rosalie, ibig bang sabihin aasahan ang pagtaas ng inflation rate ngayong buwan? Nananatili ang upward price pressures o pagtaas sa mga presyo ngayong buwan ng Disyembre ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP dahil ito sa mas mataas na presyo ng pangunahing food items bunsod ng epekto sa supply ng mga nakalipas na bagyo at iba pang weather disturbances. Gayon din ang mas mataas na electricity rates at petroleum prices. Batay sa pagtaya ng BSP, sasampa sa pagitan ng 2.3 hanggang 3.1% ang December 2024 inflation. Nitong Nobyembre, umabot sa 2.5% ang inflation rate. Samantalang posibleng umabot naman sa 3.2% ang full-year inflation ng bansa na nasa inflation target pa rin na 2 to 4% para sa taong 2024. Inaasahan naman ng BSP na mababalanse ito sa pagbabaan nila ng presyo ng mga produktong pag-agrikultura gaya ng bigas. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Good news para sa mga motorista. Inaasahan magkakaroon ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa taya ng mga oil industry player, bababa na 30 to 55 centavos per liter ang presyo ng diesel. Aabot naman sa 65 centavos ang mababawas sa presyo ng litro ng gasoline, habang 80 to 90 centavos naman ang mababawas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang paggalaw sa presyo ng langis ay bunsod sa oversupply nito sa merkado. Sisimulan ngayong araw ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang 400 na pag-aayos sa bahagi ng Claro M. Recto Avenue sa Maynila. Ang konstruksyon ay magdudulot ng pansamantalang pagsasara ng 2 lanes at inaasahang matatapos ito sa December 31 ng umaga. Dahil dito, ang mga motorista at commuter ay pinapayuhang maganda sa posibleng pagbagal ng daloy ng trapiko. Inaasahang matatapos ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5 ang pagkukumpuni sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur bago magpalit ng taon ayon kay Director Virgilio Eduarte. 3 bahagi ng highway ang natapos na habang patuloy ang trabaho sa natitirang bahagi na nagdudulot ng one-way traffic. Nagbabala rin ang DPWH sa mga motorista na mag-ingat dahil sa oversaturated na lupa dulot mapatuloy ng pag-ulan na nagdulot ng landslide sa Barangay Rizal, Santa Elena, Camarines
Norte. Aalisin na ng Department of Agriculture o DA ang mga brand label sa mga inangkat na bigas upang labanan ang di umano'y pagmamanipula ng presyo sa mga lokal na pamilihan. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang mga label ng premium at special na bigas ay ginagamit upang magpaliwanag ng mataas na presyo. Ang hakbang na ito ay isinagawa matapos ang mga inspeksyon ng DA at Department of Trade and Industry noong December 19. Ang mga lokal na bigas ay hindi kasamang tatanggalan ng label upang protektahan ang mga magsasaka at negosyante. Inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Labor Advisory No. 16 para sa tamang bayad sa mga manggagawang magtatrabaho sa regular holidays, special non-working days at special working days sa 2025. Ang mga regular holidays tulad ng January 1, April 9 at December 25 ay may bayad na 200% para sa mga magtatrabaho at dagdag na 30% para sa overtime. Samantala, ang mga special non-working holidays gaya ng November 1 at December 8 ay may dagdag na 30% sa unang 8 oras ng trabaho at 50% kung ito'y rest day. Para naman sa special working holidays, ituturing itong ordinaryong araw na may bayad na 100% para sa unang 8 oras ng trabaho. Inaprobahan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang aumento sa sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila at Northern Mindanao na ipatutupad sa Enero 2025. Magiging 7,000 pesos na ang buwanang minimum wage sa NCR matapos ang dagdag na 500 pesos habang magiging 6,000 pesos naman sa Northern Mindanao dahil sa dagdag na 1,000 pesos. Samantala, magpapatuloy ang pagsusuri ng minimum wage sa Bicol Region sa Pebrero 2025 matapos maantala dahil sa epekto ng bagyong Christine. Nangunguna ang mga kandidatong sinusuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakabagong SWS Senatorial Preference Survey na isinagawa ngayong December 2024. Si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang nangunguna sa listahan na may 45% na boto. Kasunod sina Senators Bong Revilla Jr. at Bong Go na may malaking pagtaas sa suporta. Pumasok din sa top 12 ang broadcaster na si Ben Tulfo, habang si former Senator Tito Soto ay bumaba naman mula ikalawa patungong ikalimang pwesto. Sa Pebrero ng susunod na taon na isasagawa ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsasanay ng mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors o BEIS para sa May 2025 elections. Libo-libong mga pulis at sundalo rin ang sasanayin sa pagpapatakbo ng halalan bilang kahalili ng mga guro sakaling may mga umatras sa kanilang assignment o tumangging mag-duty sa araw ng botohan. Narito ang report ni Dante Amento. Makapag-print ng 73 million ballots hanggang more or less second week ng April na magsisimula nga ngayon darating na January 6. Sa January 6, 2025, magsisimula na ang pag-iimprenta ng nasa 73 million na mga opisyal na balota na gagamitin sa 2025 national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa February 2025 naman sasabak sa 2 linggong training ang mga guro na magsisilbi sa eleksyon bilang mga Board of Election Inspector o BEI. Nasa 1 milyon ang sasailalim sa pagsasanay kasama ang kanilang support staff. Para sa ating mga presinto, 300,000 muna na electoral board members lahat-lahat yung ating ite-train pagdating nitong Pebrero. At the same time, sa ating ang kabuuan ng lahat na yan, kulang-kulang 1 milyon kasama ang DESO, yung mga principal ng bawat paaralan, kasama na rin ang mga support staff sa bawat presinto at support staff ng mga DESO natin. Dito tuturuan ang mga guro sa buong proseso ng paggamit ng bagong automated counting machines o ACMs, pati na sa paraan ng paghawak ng mga balota. Mahigit 440,000 na mga training ballots ang gagamitin ng mga ito
na sinimulan ng iimprinta kanina ng National Printing Office o NPO. Samantala, kabilang naman sa plano ng COMELEC na isama sa pagsasanay ang hanggang 35,000 na mga pulis at sundalo para maging substitute na Board of Election Inspectors o Electoral Boards. Ito ay bahagi ng contingency plan sakaling may mga guro na umatras sa pagsisilbi sa eleksyon. Tatanggap din ang mga ito ng allowance mula sa COMELEC. Para lamang namin naka-standby tayo, ayaw ko muna i-pinpoint yung particular na lugar kung saan natin plano silang i-deploy o naka-standby basis sapagkat ayaw naman natin mag-create na senaryo. Baka akala ng mga ibang kababayan natin, lalo na sa mga lugar na yan, ay magulo doon sa area nila. Hindi naman po ganun ang katotohanan. May mga insidente na umatras ang mga guro sa pagsisilbi sa halalan dahil sa takot matapos na makatanggap ng banta sa kanilang buhay. Noong 2022 elections, mga pulis ang nagsilbing BEI sa ilang barangay sa Cotabato City matapos umurong ang mga guro sa mismong araw ng eleksyon. Mayroon ding ayaw na magsilbi dahil may kamag-anak na kandidato. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasama si Vice President Sara Duterte sa rekomendasyon ng House Quadruple Committee o QUADCOM na imbestigahang mabuti. Kaugnay ito ng alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa kanya at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumatanggap umano ng salapi mula sa isang hinihinalang drug lord sa pamamagitan ng kanilang joint bank accounts. Samantala, nakahanda naman si VP Duterte na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Narito ang report ni Rosalie Coz. Sa 51 pahinang rekomendasyon ng House Quadruple Committee, kabilang si Vice President Sara Duterte sa inirekomendang maimbestigahang mabuti. Ang 4 House panels ang dumidinig sa issue ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operators o POGOs. Gayun din ang mga maanomalyang transaksyong sangkot ang mga lokal na pamahalaan kaugnay ng mga ito. Batay sa rekomendasyon ng QUADCOM, dapat makapagsagawa ng malalimang investigasyon ang Anti-Money Laundering Council sa umano'y joint bank accounts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sa joint bank accounts umano ipinadadala ang salapi galing sa isang drug lord. Matagal na itong pinabubulaanan ng mag-amang Duterte. Samantala, nakahanda naman si VP Duterte na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Sa gitna ito ng 3 impeachment complaints na inihain laban sa kanya sa Kamara, kaugnay ng ginagawang investigasyon ng House Good Government and Public Accountability sa paggastos nito ng confidential funds. Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pero syempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo ala niya mo atubangon. Inihayag din itong nagkausap sila ng amang si dating Pangulong Duterte at nagpresenta umano itong maging isa sa kanyang mga abogado. He'll be one of the lawyers for all the cases. Mo yang ginaingon and he's preparing his documents karon sa IBP. Nakahanda na rin anya ang kanyang legal team sa mga reklamo. Binatikos naman ito ng mga Kabayan Bloc lawmakers at tinawag na political theater. Dagdag pa ng mga ito, dapat sagutin na lang ni VP Sara ang mga aligasyon laban sa kanya. Nasa tanggapan pa ng House Secretary General ang impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte at hindi pa na itatransmit sa Office of the Speaker. Sa January 13, 2025 naman, nakatakda ang balik sesyon ng Kamara. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuna ng Commission on Audit o COA ang Department of Education dahil sa pagkaantala sa pagtatayo ng 76 sa 98 facilities ng Last Mile Schools Program na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Ayon sa ulat, mahigit 500 araw na ang naging delay ng mga proyekto dahilan upang maantala ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral sa malalayong komunidad. Sinabi ng COA na kinakailangan magsumite ang DepEd ng catch-up plan at magpatupad ng mas maayos na pagpaplano at pagsubaybay sa mga proyekto upang maiwasan ang ganitong sitwasyon.
Tinulungan ng UNTV News and Rescue at IMO-CD-RRMO ang isang lola at pamangkin nito na nasangkot sa aksidente sa Imus City kagabi kaninang madaling araw. Sakay sila ng motorsiklo kasama ang 3 taong gulang. Ayon sa pamangkin, hindi niya napansin ang nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada kaya sila bumangga dito. Narito ang report ni Juvie Saplad. Dito sa kanan. Nakakandong na ang 3 taong gulang na batang lalaking ito sa kanyang lola na si Josephine Aradan nang madatna ng UNTV News and Rescue matapos masangkot sa aksidente sa barangay Anabu 2A, Aguinaldo Highway, Imus City, Cavite kaninang mag-aalauna ng madaling araw, December 27, 2024. Kasama nito ang pamangking babae na siyang nagmamaneho ng motorsiklo na kinilala naman ni si Renz Mejos, 30 anyos nang mangyari ang aksidente. Kayo po ma'am, anong nangyari sa inyo? Anong masakit sa inyo? Ngayon lang Bumagsak po kayo? Opo, nakahiga lang. O anong itong bata? Palong-palong po. Hindi naman tinamaan. Anong naramdaman nyo ngayon sa katawan nyo? Masakit. Masakit. Nagtamo ng gasgas sa daliri, pananakit ng tagiliran at balikat si Lolo Josephine na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng rescue team. Habang ang pamangkin naman nito na si Renz ay tinulungan ng City Imus Disaster Risk and Reduction Management Team. Ayon sa pamangkin, galing silang Bailen, Alfonso, Cavite at habang tinatahak nila papauwi ng Caloocan City ang Aguinaldo Highway nang bigla namang mabangga at di napansin ang nakaparadang SUV. Matapos mabigyan ng paunang lunas, sabay na dinala ng Imus City Disaster Risk Reduction and Management Team at UNTV News and Rescue ang mga biktima sa ospital ng Imus. Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balik normal na ang operasyon ng Japan Airlines o JAL matapos ang cyber attack na nagdulot ng pagkakaantala sa ilang flights kahapon. Nangyari ito bandang alas 7:24 ng umaga na dahilan ng pansamantalang pag-shutdown ng router at pagtigil sa bentahan ng tickets nitong December 26. Tiniyak ng JAL na walang na-leak na impormasyon ng mga pasahero at walang nasirang system. Naapektuhan man, hindi tinamaan ng parehong problema ang ANA Holdings. Pinagsama ng bagong liderato ng Syria ang iba't ibang rebeldeng grupo sa ilalim ng isang pambansang hukbo sa pangangasiwa ng Ministry of Defense. Pumayag ang mga armadong grupo na buwagin ang kani-kanilang puwersa bilang bahagi ng pagsisikap na itatag ang iisang pamahalaan matapos ang pagbagsak ni Bashar al-Assad. Nagpulong si Ahmed al-Sharaa, leader ng revolusyon, kasama ang mga pinuno ng rebeldeng grupo upang pag-usapan ang kanilang pagsasama. Tiniyak niyang hindi papayagan ang paggamit ng armas na hindi saklaw ng Estado, kabilang na ang mga armas ng Kurdish-led Syrian Democratic Forces na hindi bahagi ng kasunduan. Nakatakdang humarap sa impeachment si South Korea Prime Minister Han Duck-soo ngayong araw. Ito ay sa gitna ng krisis sa bansa matapos na masuspindi at itakdang isalang sa trial si Pangulong Yoon Suk-yeol kaugnay ng maikling panahon ng batas militar na idineklara nito. Pinangangambahan naman itong labis pang magpapalubha sa political crisis ng bansa habang nagpupulong ang Constitutional Court para sa unang pagdinig kay Yoon. Inihayag ng Democratic Party ang planong impeachment kay Han Duck-soo matapos niyan tanggihan na agad na magtalaga ng 3 mahistrado upang punan ang mga bakante sa Constitutional Court. Ito anya ay lalampas na sa kanyang pansamantalang tungkulin. Pumanaw si Manmohan Singh, ang unang Sikh ng Prime Minister ng India sa edad na 72. Nagsilbi siya ng 2 termino bilang leader mula 2004 hanggang 2014 kung saan inilunsad niya ang mga reformang nagpalakas sa ekonomiya ng bansa. Pinangunahan ni Singh ang mga programa para maiahon ang milyong-milyong mula sa kahirapan at pinagtibay ang kasunduan
sa nuclear energy ng Estados Unidos noong 2008. Kilala rin siya sa kanyang simpleng pamumuhay at integridad, bagamat hinarap niya ang kontrobersiya sa ikalawang termino. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 20, na nagsasabi, "Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!